Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 29 to July 5, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Kuha tayo ng Angel's number. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the detail is in description below. Nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo, sarili mo. Tandaan nyo, I'm only the guidance. Kayo pa rin na makapagpapabago na inyong buhay. Maaari nakakita ka ng mga repeating numbers, 1331 or 0808, or maaari din na related itong number sa'yo. No? Unahin natin si swift action. Okay. Wealth, empathy, promises, commitment. Also, 0 kasi is the ending. No? Ending a situation, take it action to accomplish something into your life. Also, 8 plus 8 is 16. Siyempre, start a new beginning and you need to keep moving to reach your goal. May mga bagay, also din kasi is 1, 7. Also, 1 plus 6 also is a 7, diba? Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mong magkaroon ng, alam mo, you need to escape in a situation na it's not working to you anymore. May mga ganun bagay. And kumbaga, andun yung sitwasyon na you need to getting away with something into your life. Ganyan. Okay, continue tayo. You will enter a time of expansion. So, begin taking step toward, diba? Step toward achieving your ultimate objective immediately. O, tama naman. Tama yung ito nga. And syempre, finances will miraculously improve. Congratulations, ano? And somebody has their mind set on you. Aba, may taong nag-iisip sa'yo. Diba? May taong nag-iisip sa'yo. Maring itong taon na to, related siya to a 8. Maring ganyan. Diba? O, may good fortune ka, 1331, advice, maaaring may mga advice, need an advice, maaaring ganun. Comfort, major change, individuality, independence. Also, 1331 kasi, start a new beginning to create, to growth, and to move forward to your plan. Diba? And also, is, for also, you need to focus sa sarili mo, to structure, to reveal. And syempre, sinasabi nung number na changes is needed. And syempre is, yun tulad ng sabi ko kanina, accomplish something in your life. Kung may mga bagay na need to release, i-release. Kailangan sa is mental strength. I-freedom mo yung sarili mo sa mga bagay na in the frustration. Kung kailangan mag-new path ka, it's good. Kung kailangan may mga dapat kang i-release, i-let go, o withdraw, is needed, or may mga bagay na huwag kang magsayang o magsayang ng oras, ganyan. Time is gold din kasi. You need to keep effort, you need to give an effort, hard work, focus and commit sa mga bagay na you want to develop. You need to masterin mo yung mga bagay na gusto mo mag-success sa buhay mo. Okay, let's go. Let's go. Have faith in your skills and talent as they are a tool that can provide you with a bright future. Kasi may talent ka talaga, Scorpio. Alam mo yung mga Scorpio, marami ang Scorpio sa inyo na napakagaling mag-manage ng business. Promise. Yung maraming ako kakilala na Scorpio, may ability kasi kayo no? Kumbaga, pag nag-focus kayo sa isang bagay, lalo na pagdating sa pagkakapirahan, naiaangat niyo yung sarili niyo. Yun nga lang, may mga ano kasi kayo, may mga weak situation, lalo na pagdating sa love, medyo weak kayo dyan no? So nakikita ko dito. A piece of a good advice,
A moment of enlightenment or comforting message is on its way. Mag-trust ka sa intuition mo, baka may mga, kasi magkakaroon ka ng enlightenment, may tao dito na maari may mag-a-advise sa'yo, may sasabihin sa'yo, ganyan. Everything will work out in your favor. Congrats. 8, ay naku, may books ka. 14, 20, 30, 12. May tao dito na kung ano sila sa someone swearing a mas. We have the Leo, Capricorn, Gemini, Cancer, and Virgo. May tao dito na kung ano-ano ang sinasabi. Someone is wearing a mask. May mga chismis. May mga taong sinungaling, nang dealing lang, cheating, or hindi pwedeng pagkatiwalaan na tao. May mga small happiness. Ako nakikita dito. Ay, small happiness. Small problem. Engot, diba? May mga small problem lang naman to sa nakikita ko dito, no? May mga pagkabalisa sa iba, no? Or may nababalisa. May pagkabalisa. Sa tingin ko ikaw to. May mga pagkabalisa. May mga tao na nagdadaldal sa iyo. Alam mo yun? Kung pinag-uusapan ka, ganyan. Alam mo ba si Scorpio ganito? Alam mo ba si ano, ganyan? Diba? And then, nandito ka rin sa sitwasyon mo where na wag kang masyado magtatras sa tao sa nakikita ko dito kasi iba dito nagba-backfighting no? Iba dito sinungaling. Kumbaga, akala mo supporters mo sila pero hindi naman, mga ganun. No? Kumbaga, you need to focus more to yourself na lang. May mga bagay na need to ending talaga. Kaya diba, sweet action and pag nag-sit action ka, the good fortune is coming sa iyo. Kumbaga, it's more yourself to Ikaw yan. Kumbaga, tumalikod ka sa mga bagay na dapat talikuran. Kung hindi naman makakabit sa iyo, ganyan. Magkakaroon, bakit kaya may tao dito na nag-iisip ng hindi mabuti sa iyo? May tao nang nag-iisip niyo. Oo, meron. And syempre, may tao nagmamatsyag o nagmamanman sa'yo. Kumbaga, maari itong tao na to or ikaw to na iniisip niya na, ano na kaya ginagawa ni Scorpio? Nasasaktan kaya siya? Minamalas ba siya? Ganito ba? Ganyan. Maaring hindi kayo lahat ito, pero yun nakikita ko sa card. Hindi ko lang alam kung may mga pupuntahan kayo na mga maraming tao, or you are a YouTuber, TikTokers, or networking, artista, o ano man yan. Or you're in a place na maraming tao, ganyan. Maring guro, ganyan. Maring dahil sa maari sa iba sa inyo, marami nakakakilala sa inyo, ganyan. You are in an environment na maraming tao. Marami nakakasalamuha, maaring yung pinagtatrabahuhan mo isikat, maaring may nakakasalamuha ka na matataas na tao, artista, mga ganyan. Or ikaw ang sikat. Tingnan natin ang iyong energy. Mag-ingat ka lang kasi mayroong mga kamalian na magaganap. Magkakaroon ng ending sa'yo. May mga depression, sana walang may sakit. Or merong mga naitatagong sakit na pwedeng lumabas. Ikaw or someone into your life. Yan ang nakikita ko dito. Magpa-doktor kayo hanggat kinakailangan. No? There's a loss, there's a sadness, may depression. Anong energy ni Scorpio? Anak siya dumating At siya dumating ko dasay. Anak ko tinatawag na ako. Love. Okay. Ang energy mo na dito ka sa iyong okay. Okay, when it comes sa'yo, iba sa inyo single sa nakikita ko dito. Andito ka sa sarili, sa iba sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na energy mo. Kumbaga, napaka very independent mo, no? Andito yung pagiging independent mo. Kumbaga, nagpo-focus ka sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal. Nandun ka sa sitwasyon mo. Andito ka sa sitwasyon mo na ibibigay mo sa kanila yung lahat. Kung gagawin mo sa kanila ang lahat. Ganyan. Na maging stable lang sila, maging okay sila. Yun ang nakikita ko dito. Na energy mo. Yan. You're doing your best with become to a loved ones.
And nakikita ko rin dito yung energy mo kasi you try to make it balance yung meron ka sa ngayon. Kasi napaka very independent person mo nga. May mga sitwasyon na maaaring a-actionan mo, i-create mo, or something making things happen na gagawin mo sa buhay. Maaaring may mga umpisahan ka na, no? Sa nakikita ko dito, maaaring may mga bagay na umpisa, either opportunity, ito, maaaring iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng choices kung alin ang gusto nyo unahin, maaaring ganun. Maaaring yung mga creation, ako na nakikita sa iyo, pero you have a power for a manifestation. Ang sinasabi dito, no? Kaya mag-ingat ka with sa manifestation. Pagka masama ang manifestation mo, magbabak yun sa'yo. Kaya mag-ingat ka rin when it comes to a manifestation. Ay, Diyos mo yun, naglaro na yung dalawa. Pag-ingatan mo lang yan. Alam mo, yung iniisip mo pa lang, hindi, wag mo nang gawin, no? Kasi baka mag-boomerang sa'yo eh. Ingat na kayo. Yung iba sa inyo magkakaroon ng may taong kukonect sa'yo? May taong kukonect sa'yo or magkakaroon ng new connections. May tao ka makikilala, may taong bagong makikipag-commit sa'yo, partnership either sa iba, maaring partnership sa iba to eh. Maaring sa iba is may ano yung mag-express siya ng feelings sa'yo. Ganyan. Or maaring ikaw to ha. Anong parating kay Scorpio? Ano ibig niyo pong sabihin? Uy. Aba? Pareho. Panalo. Related ka ba kay Aries, Leo, Sagittarius? Okay, ang parating sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon, alam mo yung ipapakita mo kasi yung you're strong, pero hindi. Alam mo yun? You're strong, pero napanghihinaan ka na loob. May mga ganong point o part ka ng buhay mo, no? May mga self-doubt, regret, or hindi yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng disappointment when it comes sa sarili mo. Kasi maaari may mga gusto kang desisyonan, aksyonan, ang nakikita ko sa'yo, pero hindi mo magawa, no? At nakikita ko may blockage ka ata, dito ang parating sa'yo, there's a blockage. Ibig sabihin din, may mga plano na hindi mo mamove forward agad kasi you have blockage. May mga bagay na na-hold ka na nakaraan, may mga hindi magandang outcome ako nakikita sa'yo. And syempre, iba sa inyo is pwede kayong malack of planning, malack of confidence, or may mga frustration ako na nakikita sa'yo. Pero, ang sinasabi dito ay mag-move forward ka. Mag-action ka dito. May mga bagay na need to progress eh. May mga bagay na kailangan mo rin kasi itong kailangan mong gumawa ng isang sitwasyon o mag-focus sa mga layunin mo this time, ang sinasabi dito. Siguro, halimbawa, kung may business ka o kaya, halimbawa, may problema ka sa pera, halimbawa lang o sa trabaho. Kumbaga, dito yung sitwasyon na ayaw mo na ng, o relationship, ayaw mo na ng relationship mo, ayaw mo na ng trabaho mo, ayaw mo na ng meron ka sa ngayon, gusto mo mag-move forward pero hindi mo gawa kasi either na panghihinaan ka ng loob or wala kang kakayahan pa sa ngayon, no? Sa nakikita ko dito. Halimbawa, kung gusto mo mag-extend, pahabain, palakihin yung negosyo mo, hindi mo magawa kasi, syempre, hindi pa ganun ka success yung di ba? Kumaga may mga dapat pa naunahin o dapat mambayaran o mga ganun o kaya nalalako planning ka. So, iba sa inyo may returning travel, maaring may mga pabalik or may nakikita rin ako na moving home. Hindi ko alam kung ikaw ang moving home or someone's nag-moving home. May mga self-doubt ka raw dito. Siguro self-doubt with someone, sa isang tao or self-doubt sa sarili mo, sa action mo. Kasi it's more once. Diba? Huwag kang mag-doubt. O kaya may nagda-doubt ka sa taong kakilala mo. No? But may sadness. May taong umalis o may taong kang iniiwasan? Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin.
may failure situation, ano? Siguro sa plano to. Kasi hindi ka maka-forward eh. Ano dapat iwasan ni Scorpio? Sana wala kang sama ng loob dito. Sana maging calm ka lang ha. Kasi parang medyo may kinikim-kim ka ata na sama ng loob or pagkainis, irita. Ano dapat iwasan ni Scorpio? Galileo. Okay, Scorpio, iwasan mo yung mamanipulate ka ng sitwasyon, makontrol ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. Iwasan mo rin na hindi ka mag-save ng money. Iwasan mo magkaroon ng insecurity. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka. Iwasan mo yung mga tao na hindi dapat pagkatiwalaan at yung mga tao na hindi kayo nagsisame page. Iwasan mo yung mga taong sinungaling. Iwasan mo rin na madiktahan ka o matakot ka sa mga decision making mo sa buhay mo. Iwasan mo na hindi mo gamitin ang utak mo than your heart. Iwasan mo na hindi ka makapag-start ng new beginning in life. No? Iwasan mo yung ma-out of balance ka o hindi mo mabalanse yung mga meron ka sa ngayon. Halimbawa, sa health issue mo, kailangan mong uminom ng gamot at balansehin yung kung may health issue ka, di ba? Kung sa relasyon, ganun din. Try to make it balance yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kung anong aspeto man ng buhay mo yan. Sa nakikita ko dito. Huwag kang magpapakontrol o huwag kang makontrol o mamanipulate ng sitwasyon na meron ka o magkakaroon ka na anong sitwasyon na to, ha? Kumbaga, may mga bagay na yung iba kasi sa inyo, either nalalack of structure or nalalack of routine. Ganyan. Medyo weak kasi, may sakit ka ba, Scorpio? Kung may sakit ka, mag-iinom ka ng gamot, kung magpa-check up ka, or or someone into your life dito. Medyo weak kasi yung nakikita ko sa energy. No? Maaring iba dito, lalaki, or malapit sa'yo. May sakit ka ba sa Masakit ba yung lalamunan mo? May sakit ka ba sa kidney, cancer, bladder, bato, o throat? May sakit din sa may taong may sakit din sa puso, tsaka bandang dibdib no? Yung iba sa inyo, dugo. Ito. Ano ba yan? Parang ang dami. Ikaw or someone into your life, parang ang dami nyo na may sakit. Ano ba yan? May taong mag-ingat ka kasi hindi ko alam kung sino to. May taong bastos or magiging bastos sa'yo. May taong magdidikta or may taong magiging brutal siya actually. Sana walang karahasan. Siyempre, sana walang karahasan. Mag-ingat ka sa pera mo ha. Hindi naman kayo lahat to eh. Pero iwasan mo na lang yung mga taong ganito yung mga diktador. Or yung mga tao na may masabi. Alam mo yun. Tingnan natin ang love. Love is a lot, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Mas more ka mag-focus sa sarili mo dito. Alabat? 3. May umalis ba? Ay, may lovers. Meron, naku po, naku po. Dito, may iba dito nagkahiwalay, no? May umalis na no? Sa iba dito. May third party sa iba. Sa iba dito, nahandyan lang yung tao mo because of something. Kumbaga, unahin ko yung nagkahiwalay. May umalis. No? Either nagkahiwalay kayo, pero itong tao na to, nagkakaroon siya ng regret o pagsisisi, or ikaw ito sa buhay niya, at maaring ito is connect muli sa iyo kasi nahahatak siya ng nakaraan. Pero sinungaling siya no? Sa nakikita ko dito. Or maybe this is you, sinungaling. And kung kayo is kasi maaring gusto niya kasi ng partnership dito.
sa'yo. Gusto niya uli ng union, connection, commitment, or gusto niya ng balance connection ulit sa'yo, no? Itong tao na to. Kumbaga sa kanya, kaso natatakot siya o kinakabahan siya, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, kakausapin niya, paano sasabihin to, hindi niya alam, as in. Sa iba naman sa inyo, if you are in a relationship nitong tao na to, sana hindi siya nagsisinungaling sa iyo. Pero dito kasi, sa nakikita ko dito, nagsisinungaling yung tao mo. Hindi ko alam kung ano yung connection yung dalawa, kung totoong love ba ito, or because of the connection of something. I hope hindi pera. No? Sana hindi. May binubuli pala dito Iba dito hindi na kayo nag-uusap o nagkaroon ng pagbablock ano. Meron ako nakikita dito na tao na ipipilit baka yung karelasyon mo to or sama. Ipipilit niya yung sasabihin niya sa'yo pero hindi yun to. Kumbaga, siya, ima-mind games ka niya. Alam mo yun? May taong ganun dito. Kumbaga, ano ba yun? Hindi naman ako nagsisinungaling, ganito talaga, ganyan talaga, wala talaga. Ganyan. May mga ganun sitwasyon ako nakita. Kumbaga, it's more on pagsisinungaling. Pangloloko. Kumbaga, para sa kanya siya yung tama, ikaw yung mali. Ganyan. May taong ipagpapilitan niya yung sasabihin niya sa'yo. Sa nakita ko dito. LDR ba kayo? Iba dito LDR. Ang nakikita ko rin dito, when it comes to a relationship, may lungkot, syempre, kasi maaring nadi-disappoint ka sa kanya, may disappointment kung kayo magkarelasyon nito. Yun. Siguro, itong tao na to, or ikaw, mas gusto niya pang kasama yung iba than sa'yo. So, mga ganun sitwasyon. Kaya nakikita ko yung sadness. Nakita ko yung pag-isolate. Or, handula lang siguro yung pag-iintindi mo sa kanya. May tao ko nakikita dito, paranoid, may taong pwede kang insultuhin or ikaw mga insulto, bastos, very defensive. May tao na sarcastic. Kaya na mag-adjust. O, diba? Bubita talaga yung ate nyo. Yan. Iba sa inyo, lack of idea kayo. May hinihintay ka? Tingnan natin, Scorpio. Mag-trust ka sa intuition mo. Ay, ano ba yun? When it comes sa love, sana hindi ganito ang Maaari nagkakaroon lang kayo ng connection because of something into your life dito. Sa iba sa inyo Kasi titignan mo dyan, wala yung cups Diba? Maaaring pinapaniwala mo siya o pinapaniwala ka niya hindi sa relationship niya. Kasi may pagsisinungaling. Scorpio. Show me. Uy, Devi. Ang dami ko nang balasa sa'yo para hindi ka lang lumabas, Devil. Lumabas ka pa rin. Alam mo ba, iniiwasan ko yan? Kaso it meant destin mo yan. Shonganay. Iba sa inyo, may mga sakit Mag-ano kayo. Iba dito pagka-sensitive. Ang sakit. Iba sa inyo, magiging busy kayo, no? Sa nakita ko ito, may mga taong galit sa iyo Uy, 9-9, no? Ibig sabihin talagang you are more on focusing to yourself, focus. Andito ka sa sitwasyon mo na andito yung strong will mo para makamit mo yung mga pangarap sa buhay this time. Napaka-very independent mong tao. Siguro within the 9 weeks, 9 days, 9 weeks, 9 months, something happen into your life na maaari magkakaroon ng satisfaction. Maaring pwede rin sa September. Tama ba? January, February, March, April, May, June, July, August, September. Oo nga. Engot, diba? Nagbilang pa talaga si ate. Tama naman. Maaring by the September, may mga
September or within the 9 days or 9 weeks, ganyan. May mga satisfaction happen sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, magiging busy kayo at may mga reward kang ma-receive. You will enjoy the reward of your success kasi dahil sa iyong effort na ibibigay, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, nagiging matatag ka sa buhay mo. Congrats, ano, kung ano man itong nakikita ko dito sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin. Kung nasa tama ka, depensa mo. You need to protect your energy, protect yourself, or depensa mo yung sarili mo. Kasi may mga tao dito na hindi ka nila gusto. Sa ngayon, nakikita ko dito, you are satisfied, no? Satisfied ka sa meron ka sa ngayon, either a material or spiritual. Kasi 9-9 lang siya. Kumbaga, dito kasi sitwasyon mo na happy, single, and contented ka, kumbaga, no? O hando lang talaga sa kontento ka sa meron ka ngayon. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Hindi man bongganious ang meron ka sa ngayon, pero masaya ka. Uy! Galileo. There's a hardship situation, ano, ako nakikita sa'yo. Huwag kang magmamadali sa buhay mo. Kung magkakaroon ka ng choices in life, siguro hinay-hinay lang. Mag-trust ka sa intuition mo to make a decisions right. Be patient to make a choices para hindi ka masaktan at the end. Kumbaga, ibig sabihin, mas piliin mo yung sarili mo than masaktan ka. O dito yung sitwasyon na maging more on patient ka lang din. Sinasabi rin dito na may mga unexpected flow of emotion happen sa buhay mo. Iba sa inyo, maaring pagising-gising kayo or kulang kayo sa tulog o may mga ini-illusion o dinidaydream kayo. Maaring dito ka sa sitwasyon mo na parang may sadness or you feeling alone, you feeling mo nag-iisa ka, parang may mga dinidaydream, pinafantasizing ka. Pero it's more in emotions kasi yung iba sa inyo dito sa nakita ko dito. Nagkakaroon emotional pain, intense, disappointment, kuhanin mo lang yung sa'yo dito, either nagkakaroon ng conflict or magkakaroon ng conflict, malaki o maliit. Nasa depression situation yung iba o nalilito o andun yung may sitwasyon na there's a loss or there's a separation. Sa inyo, may hindi masaya. Hindi ba nananakit yung ulo mo, paa mo, o may sakit ka ba? Bakit parang masyado ka emotional, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Siguro may mga time na kailangan mo ng mental peace, mag-relax ka, mag-recharge ka, mag-meditate ka, take a breath, mag-rest ka, no? Quick time muna, no? Ang gawin mo, bigyan mo muna ng time yung sarili mo dito. Medyo nakikita ko sa iyo dito, medyo magulo yung isip mo kasi marami kang iniisip dito. Tandaan nyo, iba-ibang klase ang loss, ha? Ipasok mo yung sarili mo. Sana walang trauma or sorrow. There's a sorrow. Hindi masaya yung energy. Hindi siguro ikaw yan. No? Kung masaya naman yung buhay nyo, hindi kayo yan. Energy reading tayo. Tsaka palaging minsan, di ba, vice versa naman tayo. Oh, Galileo, ba't ganito ang ano mo? Ano ba iniisip mo? May travel kayo? Siguro iniisip nyo na, ay, makakapag-travel ako, magta-travel ako, aalis ako. Siguro may mga iniisip kayo ganyan. O kaya may iniisip kayo na sana matapos na yung ganito, sana matapos na yung ganyan, sana dumating yung good news, sana may ma-achieve ako, sana ganyan. Kumbaga dumating yung manifestation and desire, mga ganyan. Ako nakikita dito. Medyo emotional, ako nakikita sa'yo dito. Medyo iba sa inyo may pagka-sensitive, no? Andito yung sensitivity, may mga bagay na
kinikimke, may mga bagay na tinitiis o nagtitimpi kayo. Ganyan. Hindi nyo alam kasi yung road nyo no? Sa nakikita ko dito. Medyo nalilito ata kayo sa tatahakin yung situation. Maaring ganun sa iba dito. Ganyan. So, iba dito, illusioning. May ini-illusion kayo. Ganyan. Dinay-dream. Dito sa, sa nakikita kong card, may tao dito na ikaw or someone may tao dito na very emotional, malungkot siya, very emotional, hindi ko alam kung bakit siya emotional. Medyo sensitive kasi. A mother figure sa iba sa inyo, kapatid, magulang, o maaring ikaw ito. Medyo sensitive yung niya, situation. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Ano yung kanina? May cups tayo Taurus, Leo, Virgo, Aquarius. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin ikaw ito. Basta siya, mother figure. Devil. Ba't nandito si Devil sa kanya, universe? Galileo. Stagnant ka. I-explain mo sa akin ito, universe. Habaan mo yung pasensya mo, ha? Medyo nakikita ko dito, medyo mag-impatient ka. Huwag ka magmadali sa buhay. Sa ngayon, sa nakikita ko sa'yo dito, sa card, you're stagnant. Siguro makakaramdam ka na anxiety, nawawala ka sa plano, frustration, makakaramdam ka na katamaran, may impatient ka, may mga sitwasyon na magdadalawang isip ka or magkakaroon ka ng doubt o yung hindi mo alam kung anong gagawin mo, ganyan. Hindi mo alam kung ano yung kung mag-a-action ka ba o hindi, may mga ganong sitwasyon. Ay, action ka ba tong project na to or hindi, ano bang gagawin ko? May mga ganong situation, ako na nakita sa iyo. Yun. Pero ang sinasabi dito, may mga bagay kasi na kailangan mo nang umpisahan. You need to release yourself sa mga bagay o sitwasyon na nakokontrol ka. Kasi yun yung magiging, kasi may blockage ka ngayon Scorpio No? Huwag ka lang maghintay pero mag-action ka. Try to analyze, kailangan mo magkaroon ng progressing or kailangan mo magkaroon ng strategy dito sa sitwasyon mo. Make a plan very carefully and syempre, don't delay. Kung may mga gusto kang gawin na project, actionan, gawin mo, taking a risk. Kumbaga, give an effort, focus and commit to develop, to master something into your life. Kasi the more hard work na gagawin mo, the more na magsasucess ka in life dito. You need to invest more to yourself or kailangan mo talagang mag-umpisa na this time na magpunlang muli at i-release mo yung sarili mo for being an stagnant situation. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa ngayon, kung may hinihintay ka dito, kasi may paghihintay Sa ngayon, kung may hinihintay ka, kailangan mo daw kasi actionan. Huwag kang daw maghintay. Huwag kang mag-doubt. Yun ang sinasabi dito. Diba sabi nga dito, swift action, and the good fortune is coming. Diba? Yun. Arigatou namaste, God bless.